Nagtapos ang ikalawang linggo ng impeachment trial sa pagkansela sa dapat sana'y pagtayo ni OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez at House of Representative Office of the Sergeant at Arms Member Captain Belinda Bello bilang saksi sa grave threat allegation laban kay Duterte. Ngunit ang pagtalakay sa Article 4 ng mga reklamo hindi pa nagtatapos dahil si NBI Director Melvin Matibag ang tumayo sa witness stand ngayong Day 8. Siya na ang ikahuling testigo para sa grave threat allegation sa impeachment trial. Nagbabalik si Crisa Lopez para sa detalye. Si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag ang huling testigo ng House Prosecution Panel para sa ika-4 na Article of Impeachment na may kinalaman sa grave threat ni Vice President Sara Duterte. Nilinaw ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na ang mga tinutukoy nilang person of interest ay maaaring may mahalagang impormasyon na makatutulong sa investigasyon, maaaring makapagturo sa umano'y hitman o maaari ring isa sa kanila ang mismong suspect sa krimen. Gayunman, tumanggi si Matibag na isa publiko ang kanilang pagkakakilanlan. Ayon sa NBI Chief, ang pagbubunyag sa kanilang mga pangalan ay maaaring makompormiso ang isinasagawang investigasyon. Dagdag pa niya, maaari rin itong lumabag sa right to privacy ng mga person of interest at mga probisyon ng Administrative Code na nagbabawal sa hindi otorisadong pagsisiwalat ng confidential o top secret na impormasyon. Hindi na itinuturing ng National Bureau of Investigation o NBI na simpleng banta lamang ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ikawalong araw ng impeachment trial, sinabi ni NBI Director Attorney Matibag sa impeachment court na batay sa naging resulta ng kanilang investigasyon, itinuturing na ngayon ng ahensya na isang plano ang umano'y bantang pagpatay sa Pangulo. Ayon kay Matibag, nagbago ang assessment ng NBI bilang law enforcement agency matapos silang makalap ng karagdagang impormasyon bukod sa mga naunang pahayag ng Vice Presidente. Dahil dito, bumuo ang NBI ng isang Special Investigation Task Force upang magsagawa ng mas malalim na investigasyon kaugnay sa umano'y banta sa buhay ni Pangulong Marcos. Para sa EuroTV News, Crisa Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.